us pray. Dear God, salamat kaayo sa kalipay nga among nasinati karong adlaw tungod kay nagkita na pud mi sa mga kaigsunan. Lord, kanang dili matukib ang gibati sa mong kasing-kasing. Excited mi Lord tungod kay ah, nagatuo mi nga dunay pinasahi nga buhaton ka sa among taliwala. Nagamuyo kami nga kung doon na may usa o si kinsa nga na dinhi nga doon ay gibati sa among kalawasan. I pray dear God for your ministry of healing, your spirit of healing, Lord, to be upon everyone. I declare healing in every sickness, Lord. Gibati sa iyong mga katawhan. And I pray dear God for your Holy Spirit to minister to us, Lord. As we listen to your word, salamat nga mamuhat ka in a very special way sa mga kasing-kasing. Araw ng mga pulong ang madungog karong adlaw, mo ni magtultol ka na mo. Aron mahanay ang among kinabuhi, mahanay ang among mga sitwasyon, nya mahimo ming mas produktibo, mahimo ming mas epektibo isip imo makanakan. You said in your word, we are the light of the world, a city that cannot be hidden. Our prayer, dear Lord, nga gamiton mo kami nga mahimong epektibo nga mensahe og ibanghilyo ngadto sa among palibot. So today, the Lord, we just lift up our hearts to you and we ask your precious blood to cover this place so that as we enjoy your presence, Lord, we will receive revelations from you. All this we pray in Jesus' name. Amen. Sige, kusog ang palakpak sa atong buhay nga Ginoo. Thank you, musicians. Sige, manglingkod ang tanan. Amen. Salamat sa Ginoo. So karong buntag, padayon ta sa ato ang wala matiwas nga pagpamalandong nahimo niadtong niaging Domingo. Ang atong tema sa gihapon, the legacy, a family altar. So ibutang palihog to kadali tong atong titulo sa atong gisgutan. And this is part 2. The legacy, a family altar. So ang atong text, makita na to sa Salmo 43, versikulo 4. Kasi naakaron pero wala atong niaging simana. Naakakaron. Wala ka na gamay. Mga 12 ka buok. Kadtong sunod niaging simana pero wala ka karon. Abi na kog makalusot ko ba? Maminaw gid mo. So ingon ang scripture, Psalms 43 verse 4, ingon siya, there, this is David. Ingon siya, there, I will go to the altar of God, to God, who is the source of all my joy. I will praise you with my harp, O God, my God. So this is the word of the Lord. So last Sunday, ato naisgutan that a family altar is a place where God's presence is invited into the heart of our very home. So man ato naisgutan last week. Nga ang family altar di ay, mao ni siya ang dapit diin atong ginaimbita ang presensya sa Ginoo taliwala mismo sa atong panimalay. Nga somehow, mao ni siya mag-ugmad sa atong espirituhanong kinabuhi, isip pamilya. Unya, kung kini atong matrabaho pag-ayo, matutukan pag-ayo sa atong panahon karon, mahimo ni siyang ligasiya, inheritance, nga atong mahimong mahatag isip kabilin sa mga nagsunod kanato. So kung ikaw ginikanan, ang pinakanindot nga kabilin nga imong mahatag sa imong mga kanakan, dili ng kwarta, yuta, dili. Mag-away sila anak. Unya, kung wala nakaginikanan, unya sila
na lang magpadayon, pananglit sa imong negosyo, kasagaran ako naobserbahan, mayabo kung ang mga bata na imopuli. Kung ang utok sa atong mga kabataan, material lang ang mga butang. Kaya lagi atong nasabtan, kung dunay mas labaw pa ka-importante sa material ng mga butang, that is our very relationship with the Lord our God. Ang atong relasyon sa Ginoo. Si David, bisan siya hari, naana niya ang tanan. And yet, he understand the importance of an altar. Si David, bisan dato na siya, mas dato siya kaysa ni bisan kinsa nga naa dinhi. And yet, si David nakasabot sa kaimportante sa pagtukod og altar taliwala sa iyang panimalay. Amen. Hallelujah. That's why, diri sa atong family altar, nasgutan po nato, nga mao ni ang dapit din atong mabansay ang atong mga kaanakan sa pamaagi nga Diosnon, dili lang kalibutanon. So, i-train nato atong mga anak sa pamaagi nga Diosnon. Kaya lagi, mao ni siya ang pundasyon sa tinuod nga malampuson nga kinabuhi. Kung kwarta o bahandi lang ang atong makabot ani kinabuhia, kung kana lang ang atong tumong ani kinabuhia, ma-miss nato ang dako kayong plano sa Ginoo para sa atong kinabuhi. We all know, pananglit, kung nakalimot man ta, atong hinumduman nga ang Dios nag-andam og eternidad para niadtong nagasalig kaniya. Pag manginutag eternidad, wala ka nang hahanapin pa. Pag manginutag eternidad, naa na dito ang tanan. Diri sa kalibutan, temporaryo lang ang atong kinabuhi dinhi. Muna kanuna ito ginaingon, ayaw kaayog papilit sa imong kinabuhi o sa tanan imong kusog sa mga butang nga kalibutanon ra. Kay kining tanan mulabay ra inigabot sa adlaw. Walay usa ka bahin sa atong gipaningkamutan dinhi nga atong madala sa eternidad. Muna nga moabot ang adlaw, talikdan nato ang tanan na dinhi. Pero doon na tayo atubangon. And that is our God who will judge us where He will place us in our eternity, whether it is hell or heaven. So, moatubang tao sa kadlaw sa Ginoo nga mo'y magdesisyon asa ipahaluna ang atong eternidad, langit ba o impyerno. Muna kung doon na may importanteng atong pangandaman, dili lang yuta o kwarta para atong ipamana, isip ligasiya sa atong kabataan, kundi ang atong espirituhanon nga pagpangalagad sa Ginoo. That's why we begin to realize na kung gusto nato mabilin sa atong mga anak ang pinaka-importante ligasiya, we need to start building our family altar. Amen. So dito naisgutan na to last week, gamay lang kayo nga review, nga ang rason nga nung magtukod ta og family altar, because family altar is a sacred place of worship. Sagrado kini siya nga dapit diin mahitabo ang pagsimba sa Dios. Ibase nato ni sa mga karaang mga tao, sa mga Abraham, kang David, mga propeta, mga hari sa unang panahon, nga Diyos nun, katukod gud silang altar niya. Dito, ginasimba nila ang Ginoo. Dito sila naghahalad og mga sakripisyo. Nya mo na nasgutan nato last week, no? Ang family altar, sagrado kini siya nga dapit, din ang pagsimba sa atong tibok pamilya, atong mahalad sa Dios matag adlaw nga mobangon ta gikan sa atong higdaanan. Unya, di na nako ni mabalik tanan kay taas-taas naman. Ikaduha, naisgutan nato that family altar is also a place of sacrifice. So dapit usab kini diin atong ihalad sa Dios ang atong mga sakripisyo. Unya atong nasabtan last week that the greatest sacrifice we can offer to God is our body. Atong lawas. Romans 12 verse 1. Ibalik na ko ang verse kadali. Romans 12 verse 1. A New Living Translation. It says, so, dear brothers and sisters, I plead with you
to give your bodies, kita tanong singgit, bodies. So kining atong lawas, no? Asa na to ihatag? To God. Because of all He has done for you. Butuo ba ta? Nga daghan na kaayog mga butang gihimo si Lord sa ato? Amen. Hinay kayo nga amin, no? Murag bali Jesus na gina siya ba? Napagka-amin. The fact that we are still alive, dako na kayo na siya nga grasya sa Ginoo. So, ingon ang Bible, nganong ihalad na to atong lawas sa Ginoo tungod kay daghang mga butang gihimo na sa Dios kanato. Di na lang nato kwintahon ng kaluwasan. Di na nato kwintahon ang mga panahon nga giiway ta sa Dios sa mga disgrasya. Labi na tong mga biyahidor. No? Gipalayo ta sa Dios sa mga katalagman. Nakadungog tagdaghang mga nangamatay, daghang mga lunop, mga linog, mga buto sa bulkan, mga gira sa tupalibot, and yet ni ata ga-enjoy sa kaayo sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Dapat kusog ka pakpak basta para sa Ginoo. Hallelujah. That's why yun siya, let them be, atong lawas, let them be a living and holy sacrifice, the kind that He will find acceptable. This is truly the way to worship God, Him. So, tinuod nga pagsimba sa Ginoo, mo ang paghalad sa imong lawas. Dili ng kanta, nga usay din na ito mamemorya hangtod karon. Hello? Kay kung ang pagsimba, kanta ang basihan, problema kay ta, kay daghan na ito, di ka memorya. Pero, ingon ang scripture, ang tinuod nga pagsimba sa iyaha, mo ang paghalad sa atong lawas. Nung anong lawas na ito, kinanglan ni halad? 1 Corinthians, ibalik na ko ang verse, gamay lang. Chapter 6, verse 19. 1 Corinthians, chapter 6, verse 19. Yun siya, don't you realize that your body, so kita tanong body, atong lawas nga po, no? Mao ni ang gipahalad. Nganong ihalad man? Kayon siya, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? So kini nga itong lawas, puloy-anan sa Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nga rika nato. So, ingon niya, you do not belong to yourself. Ang ingon niya, tungod kay ikaw, gipuy-an sa Espiritu Santo nga gihatag sa Dios kanato, mo nang dili na ikaw imo. Dili na ako. Ining lawasa, dili na ni ato. Ngano man, verse 20, ingon niya, next verse. Ingon niya, nganong dili na ni ato ni lawasa? Ingon ang Bible, for God bought you with a high price. Kay ikaw, gipalit ka na sa Ginoo. Ngano day pasto nga gipalit man ko? Kay sa una, gigamhan ta, gipanag-iyahan ta ni Satanas. Nga mo'y nag-ulipon sa ato, mao nga atong kinabuhi, puno sa pagpakasala. Pero sa kadlaw, sa diyang gitugot sa Diyos, ang iyang bugtong anak na mamatay sa krus, ang iyang kamatayon, ang dugo nga giula niya sa krus sa Kalbaryo, mao to ang bayad, aron ikaw lukaton sa Ginoo. Muna, dili na ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi, siya na ang tag-iya nimo. Kay ikaw pinalit na. Nagtuo ba ta ni? Tungod kay pinalit na ka sa Ginoo, siya na tag-iya sa imuha. Kung sa ingon niya, so you must honor God with your nga kini, dili na nato pwede ibagnos nato sa kalibutanong mga butang. Kining lawasa di na pwede nga patuyangan nato unsay gusto niya. Kung dili, pahimutan nato ang Dios pinaagi aning lawasa. That's the greatest sacrifice that any person can offer to God. And the Bible said, this is the real way of worship. Amen? Hallelujah.
Muna, diha sa atong family altar, makakatunta sa pag-una sa Diyos, labaw kay sa tanang butang. Ang pagsimba kaniya. Oh? Buntag sayo, magapunta Ginoo, magsugod na pagkulod sa bagong adlaw, ngay mong gidugang sa akong kinabuhi. Tabangi ko Ginoo, nga makatultul ko sa imong pangapamaagi. Aron karong adlaw, mahimo ko mapuslanon alang sa imong kahimayaan. Dili lang maningkamot para sa akong kagwalingong katuyuan. Ano bitaw? Mara pag inaana kanunay ang atong pakigsandurot sa Ginoo matag adlaw sa atong kinabuhi, dunay lihokon ang Dios sa atong tibok panimalay. Mamuhat siya in a very special way, ipaangat sa Diyos ang atong spirituality. Amen? Hallelujah. So, naghatag na sigutan last week, so unang ihalad ang lawas, dayon ang atong kasing-kasing nga mahinulsolon. Kana kasing-kasing ba nga desidido nga mutalikod sa dautan nga dagan sa kinabuhi, unya atabangon ang pag-alagad sa Dios sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Mao nang repentant heart. Mao na pag ang tao gani desidido nga motalikod sa pagpakasala, unya mga lagad sa Dios mausab ang iyang kinabuhi. Mao nang rason nga nung daghang Kristiyano ba lang niya ang Dios nun. Ang iyang gawi dili. Ngano? Tungod kay diri na siya sa issue sa repentance. Kay daghang mga tao nga unahunang nga ang repentance mo ni siya ang atong kasubo kay nakasalata, ang atong pagmahay kay nakasalata. Kabalo mo daghang gamahay gabalik gihapon sa sala. Daghang nasubo kay nasayop, mo balik gihapon sa ilang sayop. Kay ang kasubo, ang pagmahay, ang kaguol tungod kay nasayop ta, dili na siya repentance. Dili sa paghinulsol. Ang paghinulsol pag-usab sa atong huna-huna. Muna ang tao, pag maghinulsol siya, usbon niya ang panlantaw sa kinabuhi. Dili na siya mo padayon sa pagpakasala. Kung dili mo talikod siya, unya mo atubang siya sa pag-alagad sa Ginoo, automatic mo bali ang iyang kinabuhi. Muna makita nimo na ay mga Kristiyano nga nausab sila. Bisan usay makaingon ka, maot man ni kay siya sa una, sa tawana, wa may hinungdan ni tawana sa una. Pero tungod kay naghinulsol siya, tungod kay ni desisyon siyang mutalikod sa pagpakasala, gibali sa Dios ang iyang kinabuhi. Karon, pasidunggan na niya ang Ginoo sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Amen? Kung sa pay mga halad, as our obedience to God's command. Now, daghang Kristiyano, karon, sige makadungog og wali. Ang challenge, diha sa pagtuman sa mga wali. Tama ba? Ngayon ang Bible, dili ang pagpaminaw. Moabot ang pagpanalangin sa Ginoo kanato. Dili sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, moabot ang panalangin sa Ginoo kanato. Kundi diha sa pagtuman. Amen? Asa man na ito makita gani? John 15, tanaw ng verse 17. Istingi daw. John 15 verse... dili mo. Dili siya ba? Somewhere, 15, about na ara na diha, dapit palibot anong versikulo. Nahinumduman lang ako karon. Nga ningon na Ginoo nga kung kita dili igo nagapaminaw, kundi na nagabuhat ni ini, ang panalangin sa Dios ibubo sa atong kinabuhi. Ana ang ideya sa pagkasulti sa maong teksto. Anyway, diri masabtan nato nga ang atong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo is better than sacrifice. Asa man nato nakita, 1 Samuel 15 verse 22. Mas labaw pa sa sakripisyo ang atong pagtuman sa kasuguan sa Dios. Mas labaw pa. So ang pangutana sa daghang Kristiyano, gatuman bata sa mga sugo sa Ginoo. Kasagana sa Kristiyano, makahinumdum lang siya kana naglingkod pa siya naminaw sa mga pagwali. Paggawas niya sa simbahanan, makalimot na siya bisan sa title. So saan niya pagtuman nga nakalimtan man. Mo na gi-train ta dinhi, pag muanhi ka man Domingo sa atong tigom,
sa atong simbahanan, pagdalag notebook, pagdalag papel, pagdalag bulpin, isuwat ang tanan nimong nadunggan nga imong gituuhan nga instruction ni Lord para sa imuha. Kay kana siyang susi aron ibubo sa Dios ang iyang panalangin kung kanang pulong sa Dios imong gitipigan sa imong kasing-kasing unya imong gipahitabo pinagi sa pagtuman niini. Amen. Hallelujah. So sa palain, ang paghimo og maayo og kaangayan. Sakripisyo ni siya nga kahimot-an sa Dios bisan pa nga pagtabang sa uban. Huh? Hebrews 13 verse 16. Ingon siya, don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that pleases God. So unsay sakripisyo nga makapahimot sa Dios? Aside sa pagtuman nato sa iya, maghimo pagitag sakripisyo. Unsang ingon niya sakripisyo? Ang paghimog maayo o pagtabang sa uban nga nanginahanglan. Na gusto sa Dios masabtan nato nga ang paghimog maayo gusto sa Ginoo nga atong ihalad kaniya matag adlaw. Dili para maluwas ta. O dili tungod kay naluwas na ta. Ang kaluwasan, dili na to na maangkon pinagi sa mayong buhat. Pag magbinutan ta, di na mo resulta og kaluwasan. Ang kaluwasan, grasya sa Dios. Amen? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ang kaluwasan, grasya sa Dios. Kaluoy ni sa Ginoo nga giluwas ta. Dili ni base sa atong binuhatan. Gasa kini sa Dios. Tanaw ang verse. Yun siya, God save you by His grace when you believe. Sa dahil nituta, giluwas ta sa Diyos. Tungod sa iyang grasya. Ingon siya, and you cannot take credit for this. Munang di ka makapanghambog nga ako, tanawa, nagbinuutan ko, munang maluwas ko, di ta ka, himo na, it is a gift from God. Ang kaluwasan, gasa sa Diyos. Isya, it is not a reward for the good things we have done. So, none of us can boast about it. Ang kaluwasan, dili siya sohol. Tungod kay nagbuhat tag maayo. Gasa kini sa Dios. Amen? Muna nga, gahimo tag maayo, dili tungod para maluwas ta. Tungod kay naluwas na ta. Pag ang tao naluwas na, automatic mo resulta na og maayong buhat. Amen? O pakita akong tao nga sige istorya nga luwas siya. Kunya pakita akong tao nga gasig buhat og maayo. Kay sultihan ta ka, kini siya nga iyang kinabuhi maayo, gabuhat siya maayo, kini siya ang tinuod na luwas. Dili itong gaistorya lang nga naluwas siya. Kaya ang maayong buhat, resulta na sa kaluwasan, nga gigasa sa Diyos kanato. Amen. Muna ingon ng Bible, ayaw kalimot niini. Ayaw kalimot sa paghimog maayo. Amen. Ibalik tong Hebrews chapter 13, verse 16. So, ang paghimog maayo, tungod kay, niluwas na ta. Muna kada adlaw gahimog tag maayo. Sakripisyo ni siya. Nga no, tungod kay wa matamaanad, maghimog maayo. Tama ba? Pero binuang gani, dili na tudluan. Ang tao, dili tudluan. Basta binuang, dili tudluan. Pero maayo, imo siyang i-train. Katawanan siya, no? Pag inalisto, pag minarunong, dili na tudluan ng tao. Kamauna siya, automatic. Mag-observe na siya palibot, musundog siya. Pero when it comes to doing good works, kinahanglan mo siya i-train. Muna din sa atong simbahanan, gaya mo tag-training. I-train ta, magbasag Bible. Good work man na. Mag-pray. Good work man na. Diba? Magtabang sa bulat kung sa Ginoo. Good work man na. Galing lang, i-train. Kay daghan mga Kristiyano, bisag karaan na kaayo, dili mo himo og good work. I-train ka, Brad, para kamao ka maghimo good work. Dili po mo sugot i-train. Maunang diya lang siya, maglingkod-lingkod lang. Ana. Nya 40 na katuig Christian. Lingkod lang iyang nahibawan. Do you think ang paglingkod lang maura atong mahimo unya namatay si Jesus sa cross para mulingkod lang ta? No.
Nganong namatay si Jesus sa krus? Aron luwas unta gikan sa atong ngit-ngit nga kagahapon. Kay lagi para mahimo taniyang galamiton sa pagpabanti sa kahayag ani nga kalibutan. Ngatong gipuy-an karon. Amen. Mo nang maghimo tag maayo kay giluwas ta sa Ginoo. Unya, ingon niya, ayaw pud kalimot sa pag-share ngadto sa mga nanginahanglan. Now understand, sabto nato ni pagayo, nga dang gi-bless ka ni Lord, ang blessing nga gihatag ni Lord sa imuha, dili na tanan para pagkaon nato. Bahin ana ang atong binhi nga atong gamiton para itabang sa uban. Amen. Dili tanan pagkaon. Dili tanan gihatag ni Lord sa atong kaunon. Kabahin ana atong itanom. Amen. Aron pag muturok na siya, naatay anihon inig abot sa panahon. Amen. Hallelujah. So, muambag ta sa ikatulo. Unsang ikatulong rason nganong kinahanglan naatay family altar. Number 3, ibutang diri palihog. Because family altar is a place of supernatural manifestation. Pag magtukod tag family altar, kana di ay nga altar, mao na siya ang dapit diin ipasundayag sa Dios ang iyang gahom. Ipasundayag sa Dios ang iyang gahom. So family altar is a place of supernatural manifestation. Now, listen. In many instances, God display Himself to the godly people or even in the prophet in the old when they seek Him. Ang mga tao sa karaan, mga propeta, mga Diyos-tun mga tao, pag ilang pangitawon ang Diyos, simbahon ang Diyos magpadayag sa iyang kaugalingon ngadto kanila. Muna sa Bible, kung imong basahon ang Old Testament, dili tanang tao gipadaygan sa Ginoo sa iyang gahom. Kadto lang mga tao kansang kasing-kasing nangandoy gayud nga makaengkwentro ang Dios. Muna makita nimo ang mga pangalan si Abraham, si Moses, si Joshua, ano bitaw? Si Elijah, si Elisha, mga propeta. Ano bitaw? Ngano, tungod kay kining mga tawhana, sa ilang pagpangandoy gayod sa presensya sa Ginoo, ang Dios nagpasundayag sa iyang gahom ngadto sa ilang kinabuhi. Unya gigamit sila sa Ginoo nga mapuslanon kayo sa ilang panahon. Hallelujah. That's why when we build our family altar will be a place of supernatural manifestation. Example, First Samuel chapter 7 verse 10. Unang example, ingon sa dinhi. NLT lang gihapon ang ibutang palihog. Ingon siya, just as Samuel was sacrificing the burnt offering, altar ang iyang gibutangan ani sa iyang sakripisyo. So just as Samuel was sacrificing the burnt offering, the Philistines arrived to attack Israel. But because Samuel has an altar and he offered to God a sacrificial offering, unsay nitabo sa next nga sentence, the Lord spoke with a mighty voice of thunder from heaven that day, and the Philistines were thrown into such confusion that the Israelites defeated them. Hallelujah. Sa diyang nakadungog ang Israel, nga ang Philistine musulong sa ilaha, perting hadluka sa Israelita. So ilagi Pablo Samuel, so itong buhaton, sulungon ta sa mga Philistine. Samuel, do what needs to be done. Niadto siya siyang altar, naghalad og sinunog nga sakripisyo ngadto sa Ginoo. And what happens? Ingon ang Bible, the Lord spoke. Grabe kayo, nisulti ang Diyos to the voice of thunder.
Grabe ha. Nitingog ang Ginoo sama sa dalugdog. Pug, 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 pug. Mao'y nakapalibog sa mga Pilistihanon. Kulbaan mata mo binisaya aning Pilistino. Mura magkagmamalikas ba? Oh, kay Pilistihanon man na sila. Muna maligas ka. Mo na sila hasol sa kinabuhi sa Israel. So when Samuel go to the altar and offer a burnt offering to God, God spoke with a mighty voice of thunder, hallelujah, from heaven that day, that resulted that the whole Philistine nga ni sulong sa Israel were so confused. Naglibog sila. O dito, lupig sila, gipayhag sila sa nasod sa Israel. See? There is a supernatural manifestation of the power of God when we build an altar inside our home. Oh. Amen. Another example, 2 Samuel chapter 24, verse 25. This is David. 2 Samuel. So, yun din David built an altar there to the Lord and sacrificed burnt offerings and peace offerings, and the Lord, ingon niya, and the Lord answered his prayers for the land, and the plague on Israel was stopped. So, kiniday nga season, dunay, siya ng plague. Dunay, di ba sana tunglo, kay curse man ang tunglo. Plague. Kanang kadaot ba? Kanang dunay, isa na makabinisayaan na. Nakalimot ko binisayaan na, no? Dunay katalagman na hitabo sa nasod sa Israel. At nga time. And David was also a man who knows the importance of an altar. So sa gihimo ni David, tungod kay gisulong sila sa grabing katalagman ng nasod sa Israel. Niadto si David siyang altar, naghalad siya og halad nga sinunog, halad sa kalinaw, diya sa Ginoo, diya sa Dios, unya unsa gihimo sa Ginoo. Nagpadayag ang Ginoo, gitubag sa Dios ang pag-ampo ni David nga iiway ang katalagman nga niabot sa Israel. Unsa ingon sa Bible, it stopped. Mihunong. The plague was stopped. Hallelujah. Another example, 1 Kings chapter 18, verse 22. Kini sa kinabuhi na po ni Elijah. Ingon sa verse 22. Then Elijah said to them, I am the only prophet of the Lord who is left, but Baal has 450 prophets. Next verse, 23. Ingon siya, now, bring 2 bulls. The prophet of Baal may choose whichever one they wish and cut it into pieces and lay it on the wood of their altar, but without setting fire to it. And I will prepare the other bull and lay it on the wood on the altar, but not set fire to it. Verse 24. Then call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord. And the God who answers by setting fire to the wood is the true God. And all the people agreed. Mao ni ang panahon nga grabe gyud ang struggle sa Israel against sa ilang kaaway. Unya, ang ilang kaaway naapoy mga propeta. Unya, namatikda ni Elijah nga siya lang nabilin nga propeta para sa Ginoo. Unya kay ang mga tao bisan ang Israel nga nasod, galibog man silang asa man ta mosunod aning Ginoo ha. Dito ba nga Ginoo o diri nga Ginoo? Mao man ang ilang pinaka-struggle sa nasod sa Israel. Kinsang Dios ilang alagaron.
Kay bisan ang Dios nga matuod, nga pasundayag sa iyang gahom, pero pagligid sa mga adlaw, madani na po sila sa pagsimba og laing Diyos. Parehagod sa atong panahon karon, mingon ta nag-alagad ta sa Ginoo, pero pag abot sa adlaw, nga murag naa na tagi atubang nga sirkumstansya o krisis, mutalipsay man ta. Mangita na po taglain. Ana bitaw, sa una, inani gyapon sa una. Muna nga, ang hagit ni Elijah isa pagdalamog duha ka turong baka. Unya ihawa na siya. Ingna ng 450 ka mga prophets niya ni Baal. Kay mao man ilang gituuhan nga Dios sa una, Baal. Kanang 450 prophet ni Baal, ipaihaw ng baka sa ilaha. Unya ibutang dito sa altar, butangan lang sugnod pero dili na dagkutan ang sugnod. Kay ang laing baka, ako pud mo ihaw, ako tagod-taguron, ipatong pud nako sa altar, sa akong altar sa Ginoo. Unya, dili pud nako dauban. Pero, ingon siya, kanang 450 nga prophet, mag-ampo mo sa inyong Ginoo. Nga siyang mo pasilaob sa mga sugnod, aron maluto ang gihalad nga baka. Kay ako mo ampo pud sa akong Ginoo, nga pasigahon niyang sugnod, para masunog kining akong gihalad nga baka. So nisugot ang mga tao. Unya dito, ang mga tao karon nasa tunga. Kay ilang gihuwat kung asa nga halad lihukon sa Ginoo. So moambak ta sa verse 38. Tanawang verse 38. Immediately, na aris na nila, 450 prophet, naghikay na sila. Gibutang nila sa altar ang ilang bakang gihalad. Si Elijah, siya raw sa iyang gihalad ang iyang baka sa altar. Unya nagampo si Elijah, nagampo po silang 450 nga prophet para dunggon sa Ginoo. Ingon ng verse 38, immediately the fire of the Lord, hallelujah, flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stones, and the dust. It even leaked of all the water in the trench. And 39. And when all the people saw it, they fell face down on the ground and cried out, "The Lord, He is God." Yes, the Lord is God. Unsay nahitabo? Si God. Ang God ni Elijah, amoy atong gituuhan, nga God pud nato karon, nitubag sa halad ni Elijah. Ngano? Tungod ang altar ni Elijah, seryoso nga altar para sa Ginoo. Amen? So mo display si Lord sayang power diha sa altar. Now, ang pangutana, gusto basad ka nga mo pasundayag si God sa iyang gahom, sa imong pamilya, o sa tanang sitwasyon sa imong pamilya? Gusto ba ka? Mao na akong pangutana. Gusto ba ka nga sa imong mga kalisdanan, lihuko na sa Ginoo? Gusto ba ka nga sa panahon sa imong kapaitan, lihuko na nga sirkumstansya sa Ginoo? Gusto ba ka nga manaog ang gahom sa Dios ug mopuyo sa imong panimalay? Gusto ba ka ana? Gusto ba ka nga di ka pasagdan sa Ginoo, iangat ka sa Dios? Gusto ba nimo matilawan ang kadako sa gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi? We need to build our altar to God. Amen? Gusto ba ka makasinati sa kahibulungang butang nga lihok sa Ginoo sa bisan unsang sitwasyon sa atong panimalay? Gusto ba ka? Then, we need to have a consistent meeting place with God, which is our home. Kung gusto nato matilawan ang walay sukod nga gahom sa Dios nga mapasundayag diha sulod sa atong panimalay, kinahanglan consistent, kinahanglan intentional ang atong pakigsandurot sa Ginoo diha sulod sa atong panimalay. This is why family altar is very important. Ngano gani? Ngano gani importante ang family altar? Because it is a place of supernatural manifestation. Hallelujah.
Hebrew chapter 6, chapter 11, I mean, verse 6. Kung sa ingon niya din, yun siya, and it is impossible to please God without faith. It is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Ang Ginoo muganti niadtong seryoso nga nangita sa iya. Dili itong usahay ra. Kami pastor nag-altar, nag-family altar man mi. Kanus atong naging tuig. Unya karon na wala na lagi oy kay kuan man. Daghan na siya grasod. Ikaw ter nag-family altar ka ato naging semana karon wala sa karon kay busy. Unsa buti pasabot dili seryoso. Pag may kag seryoso gani, consistent. Magpadayon siya, permanente siya, bisag unsang sitwasyon sa atong kinabuhi. Kay lagi, ingon ang Bible, ang Diyos muganti kanila nga seryoso, sincere, nga nangita sa iya. This is telling us, this verse is telling us that if we sincerely meet with God, He will never fail to reward us. Kaya nga verse, nagtudlo sa ato nga kung seryoso ta, kung sincero ta, nga mangita sa Ginoo, dili ka pakyason nga gantihan sa Dios. Amen. Hallelujah. Ikaw pat nga rason, nganong importante kayo family altar. Because family altar is also a place of prayer. Family altar is a place of prayer. Napaminaw ani. We build our family altar not just to worship God, not just to offer sacrifices for God, not just to experience a supernatural power of God, but to set aside time with God to pray. So muna sa ikaw pat. So mag-build tag altar, dili lang para simbahon na to ang Diyos. Dili lang para maghalatag sakripisyo sa iya. Dili lang para masinati na to ang talagsaong gahom sa Diyos. Ngay pasundayag sa atong pamilya. Kung dili, magkahinta og panahon diha sa atong family altar nga makigtagbo sa Ginoo pinagi sa pag-ampo. Nga paminawan ni, as we journey, as we walk, as we travel in this very challenging life situation, prayer becomes the source of our strength and our protection against anything that threatens the harmony of our home. Sa diyang padayon kita magkinabuhi sa atong pag-alagad sa Ginoo, gipalibutan tag grabe nga mga hagit sa mga sitwasyon nga gapalibot nato. Pero kung naatay pag-ampo, mao ni siya ang tinubdan sa atong kusog. Mao ni siya ang manalipod kanato batok sa bisan unsa nga muhulga kalabot sa kalig-on sa atong panimalay. I want you to understand this. Nga sa atong panahon karon, ang ginaatake pag-ayo sa kaaway ang panimalay. Dunay pagtuon nga gihimo 1995 pa nga nag-ingon nga sa duha ka kasal usa na ang gabulag. That was 1995 pa. Karon 2025 na ta. Kung sa 1995 usa na ang gabulag sa duha ka kasal, pila na ka ang gabulag karon sa mga gikasal. Nya way labot
sa pagpanganak na nila ang mga bata na nagko nga walay proper nga altar sa ilang pamilya, nagpatuyang lang sila na nagko na himong drug addict, mangunguot, rapist. Ano bitaw? Unya ko naedukar man, naka-eskwela man, pag-abot makahimo, makapusis, makatrabaho, kurakot, ano. Mabalik kita ni sa kon. Di na lang yung kumusulod diha. Mao na nga, ang pamilya nato ginaatake kayo. Oh. Ano say una ka ba? Ngano maning lisod man kayo eh? Nang ginabuhi man ko tarong man ko. Wala man ko gabinong sa kong trabaho pero nganong hunit gyud kayo ang promosyon sa kuha. Ganigosyo ko, may lang sa sugod, taud-taud mayabo na sad. Nganong ginaan niya magyud? Kay lagi part ana atake gikan sa kaaway. Ginaatake ta. Ipiton ta pirmi sa kaaway. Kaya ang iyang tumong para mutalikod ka sa Diyos. Oh. Mo abroad ko. Kaya dito, mahayahay ako kinabuhi. Hindi kabot sa adlaw. Kung sa'y gusto na kong paliton, mapalitan ako. Lumaw lagi. Talikdan ang pag-alagad sa Ginoo. Pero pastor, gasimba man ko. O gasimba lagi ka. Gakanta ka. O gakanta ka. Pero gihalad din may mong lawas para gamiton sa Ginoo. Wala. Pero gabaho mo ko, pastor. Ga-drums man ko. Ga-keyboard man ko, pastor. Mao ba na pagsimba? Ang pagsimba, paghalad sa atong lawas. Aron gamiton ta sa Ginoo. Para daghan pang makaila sa iya. Muna ang misyon ni God. Nganong kita giluwas sa Diyos. Gamiton ka, aron ang uban makaila sa iya. Amen? Nalipay si God nga naluwas ka. Pero mas malipay siya kung daghat pa ang maluwas pinaagi sa imuha. Amen? Muna nga ginaatake ang atong pamilya karon kay lagi. Gusto sa kaaway nga mapuggan ta sa atong pag-uswag. Gusto sa kaaway nga mapuggan ta sa paglambo sa atong mga panimalay. Oh, daghang pamilya karon so divided. Bisan kaon dili na magdungan. Oh. Wala na'y halos tingugay. Oh. Wala na'y kumustahanay. Daghang pamilya ginaana ng kahimtang sa kinabuhi karon. Tungod kay atake na siya sa kaaway. Nawala na ang kanhi ay katamis sa paghigugmaay. Sadyang nagsugod pa sa ilang panimalay. Karon, managtiayon, gasingkahanay na lang. Gamayng ligas, singka. Gamayng singka, ligas. Ano na ba? Ang nahitabo karon. Oh. Panagsa na lang malipay ang asawa. Panagsa na lang po malipay ang bana. Oh. Puno sa samad. Tungod sa mga banghag, o singka, o istorya, nga murag katigbas sa iya. Ano bitaw? Ana ang daghang kahimtang karon sa daghang mga panimalay. But, kung kita na ay altar, unya ang atong altar, mo ni siyang dapit din kita, nagagahinog panahon, nga nangamuyo kita sa Ginoo, together with our family, kini siya nga altar, mahimong tinubdan sa atong kusog. Oh. Mahimo siyang proteksyon, bisan unsa nga mga hulga, nga gaabot, batok sa atong pamilya, ang atong pangamuyo sa Diyos, mo'y manalipod sa atoa. Oh. Hallelujah. That's why, in Philippians chapter 4 verse 6, si Apostle Paul nag-ingon. Philippians 4 verse 6, ingon ni Apostle Paul, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Oh, pwede ba na ma-underline? Pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. This is telling us, this text is telling us, not just teaching our children to pray, but showing them that prayer is our normal response to every situation that happens to us. Ingon niya, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Kanang word everything. I-pray ang everything. Whether good or bad, whether it's joyful or sad,
unsa nga sitwasyon, everything is up. Pray for everything. Tell God what you need. This is telling us not only to teach our children to pray, but to show them that our first option in any situation is prayer. Oh. Pag mag-build og altar sulod sa atong balay, ginahimo nato ni dili para tudluan lang nato atong mga bata nga nak mag-ampo ka. Kung dili ipakita nato sa ilaha, sa atong pamilya, ngang pinaka-option nato bisan unsay mahitabo sa atong kinabuhi, ampo ra. Amen. Oh. Hallelujah. Ngano man? Because the prayer that our children hear and the answered prayers that they witnessed become the foundation of their journey of faith in God. Ang pag-ampo nga madungog sa atong mga kaanakan ug ang mga tubag ng mga pag-ampo nga ilang nasaksihan gikan kanato mao ni magsilbing pundasyon nga sila tinud-anay mga lagad sa Dios sa ilang panahon. Oh. Pero kung wala na siya sulod sa atong pamilya, dili sad na importante para sa atong kabataan ang pag-ampo. Muna ang gusto sa Ginoo masabtan nato, di lang ta igo mo tudlo sa mga bata. Kay uban maay ra man mo tudlo, pero wa siya gahimo. Gusto ni Apostol Paul masabtan nato that prayer is for everything. Everything. Whatever situation it is, prayer is our first option. Oh. Aron kung kanang prayer mo'y una natong ginabuhat sa bisan unsang sitwasyon gahitabo sa atong kinabuhi, makita na sa atong mga bata. Ug ang mga pag-ampo nga gidungog sa Ginoo, masaksihan na nila. Unya mao na mahimong pundasyon na sila mga lagad sa Dios sa tibok sa nilang kinabuhi. Amen? That's why when children grow up in a home where prayer is a lifestyle, they will learn that life challenges can be faced with confidence, not in their own strength, but in God's strength. Pag ang mga bata nato managko siya, taliwala sa balay nga naay pag-ampo, makakat-on sila ang mga kabataan nga bisan unsang hagit kagaabot sa kinabuhi, pwede nato ni atubangon dili sa atong kaugalingong kusog, kundi pinasikad sa kusog sa Dios. Oh. Muna pag ang tao gani naay pag-ampo, bisag unsang hagit gaabot siyang kinabuhi, di siya maluya. Di siya mangitag pisig higot siyang liog. Dili. Kay kabalo siya nga naay Dios nagtan-aw ug anda maminaw sa iya. No. Muna kung atong panimalay naay pag-ampo, galihok ang pag-ampo, makita na sa atong mga kanakan nga kitang mga tatay ug nanay pag-ampo lang ang atong nahibaw-an, nga atong nasabtan, nga may mag-abli sa pultahan sa langit aron ibubo sa Dios ang tanang tubag sa atong panginahanglan. Kung kana makita sa atong kanakan, mo ni magsilbing pundasyon sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Pag managko sila, dili sila mo kibra sa pagsalig sa Dios. Kay masabtan man nila nga ang mga struggle sa kinabuhi, di ni kayang atubangon sa atong kaugalingon ra, kundi sa gahom sa Dios. That's why Jesus taught us to pray. Mo nang gitudluan ta ni Jesus nga mag-ampo gyud. Oh. Kaya lagi prayer move the hands that move the world. Ang pag-ampo makapalihok sa kamot nga nagalihok sa tibuok kalibutan. And it is the hand of God. Hallelujah.
So, when prayer is our first response, whether it is a small issue like school examination or can be a serious family problem, our whole family will learn that God is the greatest source of help in times of need. Kung ang pag-ampo lang maoy atong opsyon, bisan simple nga problema sa exam or dagkong problema nga gahagit sa panimalay, nga gaabot sa atong kinabuhi, ang tibok na itong pamilya makakaton gayod nga ang Diyos lang ang pinakatuburan sa tanang tubag sa atong tanang paginahanglan. Daghang tao mingon ba nga man oy wa mo ko gidungog sa Ginoo. Akong pangutana, consistent ba ka sa pag-ampo nimo? Ug tingaling nag-ampo lang ka tungod kay di na nimo kaya pag-atubang sa imong problema. Kaya mo ang pag-ampo, it is not only defensive weapon. It is also an offensive weapon. Ang pag-ampo, dili lang siya dipinsa. Nga Lord, panilip di mi, anak. Upinsa siya. Sa diyan kita mag-aampo, mulihok ang gahom sa Diyos. Nga di na kinahanglan, nga agian pa nato ang seryosong problema sa kinabuhi, kay nag-ampo tadaan. Kaya kung diyan na ta mag-ampo, nga na, di buto ng problema, nga diyan pa ka mag-ampo, ulahin na ka. Kaya ang pag-ampo, dili lang siya dipinsa, upinsa siya. Are you following? Kung kita nag-aampo, we attack the enemy. Wala tagahulat nga atakihon ta niya, una ta mo ampo. Sa dihang gaampo ta, gina-atake na to siya. Gina-atake na to siya, pinaagi sa gahom sa Diyos. Kung ang daghang mga problema, dagkong problema, o bisan kagmay nga problema, nga wala na nag-aabot sa ato, nga no, nag-aampo man ta. Ato namang gigira daan. Ato nang gi-identify daan ang mga attack sa kaaway. Gina-identify na nato ang ato mga kaaway. Ato nang gipanghagbas sila daan. Ato nang gipangpungkulan, ato nang ginapangjudo na nato daan sila, nga di na sila kaabot sa atong tukaran. Amen? Munang prayer. Pagkana nga atmosphere, makitaan sa atong pamilya, sa atong tibok banay, maunay magsilbing kural kanila sa pagdako nila. Pero kung walay pag-ampo sulod sa atong balay, walay altar, imong anak na sige lang nag-email, pagdako na, way klaro ang dagan sa utok anak. Ma-influensyahan sa kalibutan, pila ka adlaw, makamata lang kag morning, gasyabo na siya. Pero na kay family altar, ang imong altar, nga naay pag-ampo, mahimo ng tulay, sa lihok sa Diyos, unya, mapasundayang ang gahom sa Diyos, taliwala sa atong panimalay. O hinagbuon sa Ginoo, ang tanang panginahanglan, tungod kay siyang tinubdan sa tanang tubag sa atong mga pag-ampo. Amen? Hallelujah. So that when our children, as they grow, encounter life's challenges, the consistent family prayer that is deeply rooted in their heart will protect them. Sa diyang managko ang atong mga kaanakan, yan na ay pag-ampo sulod sa atong altar, sa atong panimalay, nga nakaugat na sa kasing-kasing sa atong kabataan. Inig-abot sa adlaw, mo ni ang manalipod sa ilaha. Musugotag sa dili, parehas nato, muagi po atong mga anak o mga hagit sa kinabuhi. Pero kung natay altar sulod sa atong panimalay, mo ni natisok sa ilang kasing-kasing, wala sila laing daganan pag-abot sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ang Diyos ra. Amen? Pag ang Diyos ang ilang daganan, naay solusyon, naay kagawasan. Amen? Naay kaayuhan, naay panalangin, naay gahom. Hallelujah. Kaya ang Diyos ang tinubdan anang tanan. Amen? Now,
we have heard a saying that said, a family that prays together stays together. Ito ko buwana? A family that prays together stays together. So kana lang nga pagkasulti, masabta nato, nga namang bungkag man akong balay, oy. Wala may prayer. Ingon din a family that prays together stays together. Yes, I believe it 100% that a family that prays together stays together. Because when we family pray together, we allow God to be the center part of our home. When the family pray together, we allow God to be the center part of our home, promoting spiritual unity that brings our family together. Oh. Pag ang pamilya tanan gaampo, ang Diyos mo'y pinakasentro anang balaya. Nga mo'y mag-develop og espirituhanon nga panaghiusa ana nga pamilya. Nga mo'y mag-usa sa ilaha sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Ngano? Because prayer is more than just words we speak to God, but a powerful force that connects us to Him and connects us to one another. Ang pag-ampo manggudi ay, dili na ni pulong atong ginasugid sa Ginoo. It is also a spiritual force that will connect us to God and will connect us to all our family members. Maunang, when a family pray, they will stay together. Oh, ako malikod. Pag ang pamilya gaampo, maghugbong sila as a family. Ngano? Kay pag mag-ampo mo ko together as a family, ang Diyos gitugutan nato nga mahimong sentro sa atong panimalay. Unya kay sentro ang Diyos sa atong panimalay. Out of Him, out of God, ma-develop niya ang spirituality sa atong panimalay. Nga mo'y magbugkos ka nato as a family. Hallelujah. Amen. Kay lagi, ang prayer di ay, dili na siya words nga atong ginasulti. It is a spiritual force that will unite our home to God. Oh. Kana sigurong mga pamilya na nga naanad na og ampo bitaw tibok pamilya, kini makasulti sila daghan kay testimony kalabot ani. Nga tinuod gyud na siya pag ang pamilya mag-ampo kanunay, walay bisan unsang klaseng mga butang nga makabungkag sa ilaha. Mag-usa gyud sila. Kay usa sila nga gaampo. Amen? That's why when we pray together, we stay together. Amen? Now, ang dakong pangutana, are we building an altar where God's presence is honored? Where our children learn the power of prayer, and where spiritual truths from the Word of God is passed on to them. Oh. Naaba kay altar sa imong balay, diin ang presensya sa Diyos ginapasidunggan matag adlaw. Diin ang mga anak na bansay diha sa pagsalig sa Diyos. Diin ang pulong sa Ginoo ginatagaan og dako nga importansya kaysa ubang mga ideya nga naa sa kalibutan. Nabatay inana sulod sa atong panimalay. Remember this, that the family altar is not just a place, but an intentional decision to make God the center of our homes. Akong balikon, ang family altar di ay, dili na siya lugar, kundili ang atong seryoso nga desisyon nga tugutan nato ang Dios mokunsad sulod sa atong panimalay.
Mind you, pagtibok pamilya, naata sa panlantaw ba, ngang ginuuban sa atong balay, walay singkahanay. Oh, na si Jesus. Sao wala pagsing. Kung saan na to pagsingka na si Jesus? Nasa sa tunga sa balay. Kalaguton na kakaayo, dili kakalagot lagi na si Jesus. Na-imagine ninyo? Pag-feel nato ba nga sa atong balay na ang presensya sa Ginoo, walay away. Walay away. Oh, masingkahan mo yung mga asawa, unya nakadungog si Jesus, unsi bation nimo. Pag human nimo singka, murag mulhod ka, ginusuri kay Lord. Kalimot ko na amanday ka. Kaya kasagaran sa atong mga balay-balay, tungod kay walay altar, walay dapit, walay desisyon ba ng tibok pamilya bitaw, tugutan ang Diyos nga nasa sentro, mo nang divided siya. Mo nang ang mga bata sa gagmay pa, matudluan nimo pagdagko, musukol na. Kabantay mo? Pagdagko ang bata, amnukol na, musingka na sad. Uy, musingka na. Ay, kunyog singka-singkaya. Natiguwang na ko niya. Karon maginana na mo. Wa mong moabot anang. Managin na, mamuyboy na lang ta. Buyboy na lang ta. Wa mo ni abot anang kaimtanga. Kuha ko ka sakripisyo. Isip papa, isip mama. Sige lang tagpamuyboy. Pero ang tinuod di ay, dili igo nga gitagaan na to sila sa mga sekular nga panginanglan. Mag-build ta og altar. Amen? Mag-build tag altar. Kaya ang altar, mao na siya ang desisyon sa tibok pamilya nga atong tugutan nga ang Diyos magpataliwala sa atua. Pag naapirmi ang Ginoo, feel nato ang presence ni Lord sulod sa atong balay. Hallelujah. Sweet kayo ang managtiayon. Mga anak, walay ka rebelde ng mga bata. Kaya sila mismo feel nila na si Jesus sulod sa balay. Amen? Amen? I believe there is a call for us PCCians to start our altar. Amen? Hallelujah. Mao ni ang leading sa Holy Spirit sa tuwa karong tuig 2025. We need to go back to our altar. Maayo man magsimbalay ta sa uban, maayo man mag-reach out ta sa uban. Pero kung ang atong balay walay kalayo sa Ginoo, kung ang atong balay walay altar, kung ang atong balay wala ang presensya sa Dios, sa sugod lang tuwa ka dito. Nagsimbalay mi pastor, kausara. Wala na isunod. Ngano kay sa punuan sulod sa balay, kagigikanan walay kalayo. Are you listening? That's why we have received it from God. Nga kung karong 2025, nanlantaw ta, nga gamiton ta pag-ayo sa Ginoo, magsugod ta sa atong balay. Because our home is our first ministry. Amen? Kung sa ingon sa Timothy, 1 Timothy chapter 3, asa man na? 4, verse 4? 1 Timothy chapter 3. Tanawa. He must manage. Kani, sa sunod na nga verse ani, leader. Ibutan ko ang verse 1, palihog lang bi, para makuha na to ang context. Verse 1. This is a trustworthy saying. Nindot ni siya nga panultihon. If someone aspire to be a leader, asa mo kung kitag leader? In IB? Sige ka na lang. To be an elder or leader. So, bang translation, leader, nagibutang na diya. Lahi na siya. Ay na lang. Ato na lang siya. Sige, hapon. Sige, kana na lang sa. Kung saan translation ako nabasa nga leader. Anyway, siya. This is a trustworthy saying. If someone aspires to be an elder or leader, he desires an honorable position. Pag leader day ka, ang imong posisyon, honorable. Mura day ka, congressman. Honorable.
Verse 2, ingon siya, so an elder must be a man whose life is above reproach. Walay kasaway. He must be faithful to his wife. Oh, tinananon siya siyang asawa. He must exercise self-control, live wisely, and have a good reputation. He must enjoy having guests in his home, and he must be able to teach. Kanang magpatudlo ba? Oh, leader ka. Nindot di ay, magpatudlo ka. Ana siya. So, sa ingon sa verse 3, ingon siya, he must not be a heavy drinker or be violent. He must be gentle, not quarrelsome, not love of money. Dili siya palahubog, dili siya violente nga tao, war freak, dili siya, kundili gentle siya, maaghop siya. Dili siya palaaway. Hello? So kung leader ka, di ka palaaway, ya dili po ka nahigugma og kwarta. Oh. Ya verse 4, ingon niya, he must manage his own family well. So mapadagan ni mo ginsakto imong balay, having children who respect and obey him. Ya verse 5, for if a man cannot manage his own household, how can he take care of God's church? Diba na ingon niya? Mo nang ang atong pamilya, mo'y una na itong ministry. Kaya unsaon na ito pag-manage sa ubang pamilya, kung ang atong pamilya, wa ma-manage. Na? So, our family will give us authority to help other families as well. Amen? That's why gilidta ni Lord ani. Kaya okay ba ito nangagi mga tuig nga bisitag simbalay, pero asa namang simbalay? Wala kalahutay. So good ra. Kay ligi ang atong balay, wala ang altar nga puy-an sa presensya sa Dios. Nga atong daladalahon kada adlaw sa atong kinabuhi. That's why we need to build our altar. Amen. Where the atmosphere of worship, sacrifice, and prayers become a legacy of faith that our children will carry forward. Mao ni ang legacy nga atong mapasa sa itong mga anak nga mo'y bitbiton po nila sa pag-abanti nila sa kinabuhi. That's why let us make our home an altar of spiritual growth, a place where God's presence is filled every day and His Word is lived out every day. Amen. We need to build our altar. Last week, nag-prayer ta sa mga kaigsunan na gusto magsugod o build sa atong altar. And it's a wise decision. The same gihapon nga challenge nato karong adlaw. Ayaw na paghulat o kanus-a mahitabo, ipahitabo na. Sugda nato karong si Manaha ang atong altar. Pastor, di may mag-abot sa mga anak, nagtrabaho man sila. Kanus-a man sila manguli sa ilang trabaho, sa inyong balay. Kuan lang pastor, magkita mi, Domingo ra gyud. Usay di pa gyud may magkita Domingo. Kanus-a man gyud usay magkita mo. Kasagaran pastor, Domingo sa hapon, nana sila. Domingo sa hapon, magpamili altar mo. Pero tuwa man sila sa, kuan pastor, tuwa man sila sa Gawas, tuwa man sila sa Singapore, tuwa man sila sa Thailand. Online. If there's a will, there's a way. Pero pag dili gusto, maraming dahilan. Tama no? Parang pagkasulti ba? Pag di na gusto, bisag kung saan mo nagpugos, daghag rason. Muna pag naga ni rason, bote pasabot, dili gusto. Muna we encourage to find ways. Find means. Amen. Amen. Naman siya sa abroad pasuro, messenger, video call di ay. Wala man ay bayad, basta naka-internet. Tama no?
Papilon siya, bisag dahil sa cellphone. Yan lang ka, oh, ha? Ha? O, sige, mag-pray na ta. Oh, ano, bitaw? Gapon. Una, kanang mga rason, di kay ko ka na kasabot. Samot na si Lord. Kay mo naman tayo nag-ingon ba nga, pag natay rason mo tayo nga, Lord, sorry Lord, di ta ka priority. Ano? Pag natay rason, mo tayo nag-ingon sa iya, dili ta ka priority, Lord. Kay kung si Lord atong priority, bisag unsang kahimtang og sitwasyon sa kinabuhi, mangita gitag paagi kay siya atong priority. Nga kini nga paningkamot dili ni para sa ato lang. Para makabilin ta og ligasiya sa atong pamilya. Aron ni kabut sa panahon mga minyo ng mga bataa pod, mao gyapon ilang ipadagan, family altar, ngadto pod sa ilang mga kaanakan. Ana bitaw? Hangtod ng mga anak ilang kaanakan kun di pa mobalik si Lord, mao gyapon na ligasiya ha, ilang ipadayon ngadto sa unahan. Hangtod mo balik ang Ginoo. Nya pag-abot sa adlaw mo atubang ta sa Ginoo, mangutana siya, "Ding, unsa may gihimo nimo dito sa kalibutan?" "Lord, nagpamili altar mi." Tama day no? Mao day nga mga limyon diri ang inyong prayer ba kada kuan? Kada adlaw? Mga limyon sa akong trono ang prayer ninyo. So si Lord na mismo mag-discuss. Siya na magpapatuod nga we are doing something for His glory. Amen. That's why my encouragement to every one of us, let us build our family altar. Oh, tawagon na to atong pamilya. Dali mo. Oh, usa lang ka oras. Oh, kausa lang sa usa ka semana. Kausa lang sa isa ka semana. Kung mag-enjoy ta, duhaon na to sa isa ka semana. Pag mag-enjoy pa gyud ka, katuluha sa isa ka semana. Kay makita na to, the more we do it, the more we enjoy about it. Hangtod mo abot ang panahon kada adlaw ang atong family altar sa Ginoo. Inig-abot ang adlaw, walay limit ang gahom nga ipasundayag sa Dios sa imong pamilya. Hallelujah. Sige, manindog tang tanan. Nindog tang tanan. Hallelujah. Amen. Naiawit atong musician. While they're singing this song, kita tanan, atong iduko atong ulo, yung nato atong mata, ayaw lang sabay sa ilang kanta. Sagdan na nato na sila manganta. Pero kita, tulta sa Ginoo. Kung sa atong buhaton, mangayo tagtabang sa Ginoo. Lord, gwapo man kayo ning giwalay ni Pastor Lord. Oy, may tuhod ni sa amo, Lord. Para man ni sa amo ang kaayuhan sa among pamilya. Lord, tabangi daw mi, Lord, makasugod mi karong si manaha. Unsang adlaw, unsang orasa, kamoy magdesisyon as a family. Ang importante, makasugod ta. Amen? Just bow your head, close your eyes, open your heart, and talk to Jesus while our musicians will be singing this song.